One of the best decision daw na gagawin mo, especially in your 20s, is to move out from your parents' house. Lalong-lalo na daw kung magtatrabaho ka in a different country. You have no friends, no relatives, no family. It's just you against different kind of humanity. Wala kang ibang aasahan kundi sarili mo lang. Para ka daw pinanganak ulit. It's literally a brand new life. We're going back to zero. So guys, today is yung move-in day ko. Actually, hindi pa siya official. Pinayagan lang ako ng owner. Maglipat na ng mga gamit ko today. So I called a friend. Tutulungan niya ako maglipat from Macau to Taipa. Bibili lang ako ng KFC. Kasi medyo gutom na rin ako eh. Punta na yung friend ko. I think she's here. Sorry, may motor sa likod. Ikaw pala to? Dalawa lang naman to eh. Yeah, one moment. Sana walang kotse dumaan. Hassle pag maglilipat. Ngayon, titignan natin kung saan ang labas nito. Thank you. Hirap maglipat no guys. Buti na lang meron tayong friend na may car. Woo! How are you? How's the day? Pause muna. Buti na lang may friend ako may car dito. Wait lang guys. The first time ko siya umakay sa sasakyan dito Sa Macau. Sa Macau. Ganito pala experience. Passenger planes guys. Isa sa naging struggle ko sa paglipat ay yung decluttering time. There are things na ang hirap itapon lalo kapag sentimental person ka rin na tulad ko. Dahil yung ibang gamit ko ay galing sa mga close friends or family. But I guess I have to let go to start a brand new life or a fresh start. We're here, guys. Quick house tour. Bigyan ko kayo ng idea kung ano nga ba mga itsura dito ng mga flat. Let's start with the sala. Ito yung sala nila guys. So, yan. And then we have here, kitchen. Oh, they have the minibar. Wow. Try nga natin yung minibar. Parang ganito yung naiisip ko sa magiging bahay ko. Ano? Parang may gantong space for chikahan. Their toilet is here. Look at this view, pare. Ano yung view dito? Wait. Sheesh! Look at the view, man! May kasama pala ako dito, guys. Ito yung rooms dito. Yun yung rooms nila. And ito yung kwarto ko. Ito sa right. We're going to my room. Yan. So medyo malaki yung room. Room is quite big. Medyo kumuha lang ako ng gamit, no? Pero pinakauna ko nilabas, syempre, is my family, my mom, my baby sister, si Popoy, and si Ate Lance, no? Homesick ang pinakauna kong kalaban dito sa ibang bansa. But just take your time and you will discover how to overcome the homesick. Siguro pag-usapan na lang natin yan sa mga next vlogs. Kasi what I want to share with you right now is the feeling of working abroad for the first time. Excited na may takot ang aking naramdaman kasi Chinese yung lengguwahe. Baka hindi ko sila maintindihan. Pangalawa na kinatakutan ko is baka maligaw ako o mawala dahil mahina ako sa lugar. That's why I decided to document my life through journaling. Sinusulat ko lahat ng nararamdaman ko and I also take photos for me to remember. And then 2 months after, I decided to document my life through making videos or vlogging. Para meron ako mga balikan na memorya pagtapos ng aking kontrata. Hi guys, say hi to my vlog. Okay, say hi to my vlog. Bye-bye. Bye-bye. Paulit-ulit yung lagi kailangan pag gagawa. Say hi to my vlog.
Ang sabi ko nga sa inyo, I'm very sentimental person. Sobrang love na love ko balik-balikan yung mga memories ko with my friends, family, or any random day of my life. Hey Siri, I'm lost. I need to go back to Macau. Help me! I'm gonna finish this vlog now. Guys, thank you so much for watching. I hope I can connect to those people who's also starting over again, moving into a new place. I hope I can connect to those people and resonate to those people who's looking for purpose in life. I hope I can reach 1,000 subscribers this year. Diba? So we have 6 months to work on it. It's gonna be my first video. I still have 6 months to work on it. I hope to see you on my next vlog. Please don't forget to subscribe and comment down below. First time mo sa pagiging OFW or first time mo na mag-move into a new place like me, guys. Yeah. Thank you guys for watching. I'll see you on the next one. Peace.